Cambridge Dictionary defined fake news as false stories that appear to be news, spread on the internet and other social media platforms. It is usually created to influence political views or as satire. The term itself is an oxymoron because the word news has a primary characteristic of accuracy. In the Fourth Industrial Revolution, where information is immediate because of technology and internet, false information became rampant and out of control. For example, using social media, it is a powerful communication tool that unfortunately hosts the establishment of post-truth. Post-truth, according to Oxford Languages, is denoting circumstances in which objective facts are less influential in shaping public opinion than appeals to emotion and personal belief. This concept is self-centered and happens to be subjective. It is when people greatly believe matters that are inclined to their emotion and what captures their attention other than direct facts, which are highly palpable and can be proven by how social media users tend to react to issues revolving around social media. The luxury we enjoy in using these platforms increases our vulnerability to falsehood. As an individual, we have to get to know the effects of fake news to us and to our environment. We have to recognize that false information is damaging to rational discourse over issues of public concern, and therefore to democracy itself. With it ruling us, the world will seem to work on a different course of a track far from the actual reality. This could sprout misconception that will lead to wrong decision and stimulate threats to public safety and order. It doesn't have favorable consequences other than the sole satisfaction of the trolls, or we call them the evildoers. These people always have the reason behind their litigation, and their stunts are damaging or demonizing the media practitioner, or we can say the seeker and protector of truth. Nowadays, the news media industry that works as a viable and credible source of truth is being accused of tarnishing facts and manipulating stories when in fact they possess a moral standard imposed by their duty as a public servant. As a future journalist, we have the duty to disseminate factual information and debunk falsehood. Kung kaya noong ikalawang araw ng Nobyembre ay pinuntahan namin ang Daraga Community Market upang siyasatin at alamin kung gaano na ba kaalam ng mamamayan ng isyong panlipunang kilala natin bilang fake news at upang malaman din natin ang mga epekto nito sa kanilang pamumuhay. Kasama natin ngayon si James Michael Dean ng Daraga. Kuya, may nalunggo ako sa inyo. Naniniwala pa po ba kayo sa mga napapanood yung balita at nababasa sa social media maging sa TV? Depende sa napapanood ko. Kasi may mga napapanood naman ako na ang iba, totoo, ang iba, hindi. Pamilyar po ba kayo sa fake news? Hindi naman masyado. Pero, yung mga, para sa akin, fake news lang kasi yung ngayon lang naman na, yung sa COVID-19, yan ako naniniwang fake news lang yan kasi parang pinipira lang ng mga gobernata yan, yung sa COVID-19. Pero po, nabiktima na po ba kayo ng fake news? Hindi pa naman. Hindi pa naman. Opo. Sa tingin niyo po ba, paano natin malalabanan ang fake news? Paano malalaban natin ang fake news? Wala ko dyan. Para sa akin, para malalaban ang fake news, wala ko idea kung paano malalabanan ng fake news. Pero para sa akin, maniniwala lang talaga ako sa mga ibang balita na napapanood ko. Maraming salamat po, Kuya. Magkaway naman po kayo. Kasama naman natin ngayon si Dexter Valenzuela. Kuya, ano pa po ba ang mga pinapaniwalaan nyo ngayon sa TV? Mga nakikita nyo yung news sa TV? Yung mga about sa politics, mga ganyan, yan lang naman ang mga inaabangan kong mga balita. Kasi yung sa ekonomiya, dahil yung panahon natin ngayon, parang lalong tumataas yung mga bilihin. Naniniwala pa po ba kayo sa mga napapanood nyo? Oo, naniniwala naman ako. Pamilyar po ba kayo sa fake news? Oo, pamilyar naman po. Nabiktima na po ba kayo ng fake news? Hindi pa. Hindi pa naman. Sa tingin nyo po, dahil pinapaniwalaan nyo yung mga balita na napapanood nyo, sa tingin nyo paano po natin maiiwasan ang paglaganap ng fake news para hindi tayo maging biktima ng fake news? Para sa akin, siguro, yung mga napapanood natin na balita, yung naririnig natin,
kumbaga, pwede naman natin siyang siyasat muna bago tayo magbigay ng opinion sa ibang hindi pa nakakapanood. Kasi karamihan, pag nakaikwento mo sa, halimbawa sa kapitbahay mo, naikwento mo yung napanood mo, ang kadalasang ginagawa nila kinukwento rin nila, tapos dinadagdagan ng istorya yung naikwento mo. Kaya maraming tao na nabibiktima ng fake news. Kailangan nating mag-ingat sa mga binibigay nating opinion, sa mga Opo. balitang napapanood natin. Maraming salamat po, Kuya Dexter. Mag-hi ka naman po sa ating mga... Hello po. Magandang umaga sa inyong lahat. Kasama po natin, ano pong pangalan nyo? Shiwasi May Andeza po. At ikaw po? Aubrey po. Aubrey and... Shiwasi. Opo. Magandang umaga po sa inyo. Magtatanong lang po ako sana tungkol kung naniniwala pa po ba kayo sa mga napapanood nyo sa TV? Ano, slight. Parang di na kumbinsido. Parang, Sa mga balita na napapanood ninyo? Minsan po kasi yung iba, parang hindi makatotohanan or gawa-gawa lang. Yung nga, fake news po, may mga fake news na mga kumakalat sa kasalukuyan. Nabiktima na po ba kayo ng fake news? Opo, isang beses nung parang may nagpakalat po ng wrong announcement. Kaya yun po, yung time na nabiktima po ako ng fake news. Ano pong announcement yun? Yung tungkol po sa yung mga parang announcement po sa schools na ganito pupunta pero hindi naman po. Yung parang may nagpapakalat po na ibang tao pero hindi man po talaga yung source po talaga na yung talagang galing sa source. Sa panahon po natin ngayon, sino-sino na lang po ang mga pinapaniwalaan ninyo? Kami, yung sarili namin. At yung mga talagang yung mga taong may talaga, yung may hawak talaga ng parang ng katotohanan na dapat isiwalat yung mga reliable. reliable Tas, na mga yung may mga may mga proof talaga sila. Hindi yung basta lang nagsasabi ng tas wala naman kung i-observe mo parang hindi naman makatotohanan since wala silang mga proof, yung mga informations nila hindi naman reliable. Pero Naniniwala pa po ba kayo sa mga media? yes naman po. Siyempre, parang ito po yung pag sinabing media, ito po yung primary source ng information. Kaya naniniwala po kami. Pero may mga cases din po kasi na may mga media din po na yun nga may side na bias, may mga fake news na kinakalat which is meron po talaga. Dahil laganap na po at hindi mapigilan ang fake news, sa tingin nyo po, paano natin malalabanan ito? malalabanan natin ng fake news sa pamamaraan na pag alam talaga ng kung ay hindi titiwala ka agad. Mas mabuti nang alamin natin na kung sino talaga yung totoong naghawak ng impormasyon, yung makatotohan, kaysa maniniwala ka sa mga taong hindi naman talaga yung Tapos minsan kasi kaya tayo nabibiktima ng fake news kasi sa sarili rin naman kasi natin. Kumbaga, dapat tayo bilang kung gusto natin makagather ng information na which is true and reliable, dapat tayo na mismo maging responsible. Kumbaga, maging mapanuri tayo. Hindi lang yung kung ano lang yung balita na maanohin natin. Yun na lang yung tatanggapin natin. Kasi maraming media marami din po tayo makukuha ng impormasyon. So, malalaman naman natin kung fake news ba to or totoo, kung pare-parehas din sila nang nilalabas. Tas which is, naoobserbahan mo din naman. Ganun. Yun po. Maraming salamat sa makabuluhan ninyong mga sagot. Kumuha naman po kayo sa aming camera. Hi! Shout out po sa CSSP! Social work players po! After watching the interviews, we found out that some of them are not easily swayed by the news they read and watch on different media platforms. Some of them are once victimized by fake news, while the others, they said, haven't encountered any but aware of its occurrence. The people we interviewed are fortunately aware that in able for us to spot and fight against fake news, we should be mindful of the information we are getting as well as do not easily believe to what being fed to us. And I am with them on that. The beginning of diminishing fake news is doubting. With the urge to know whether we are being fooled by the doer, we are encouraged to delve deeper. Kailangan natin laging magduda sa mga impormasyong ating nababasa at napapanood sa online man ito o sa mga makalumang form ng media.
spent in the history. Right now, we have to be careful because the distortion of history is prevalent. Another, read beyond the headline. We have to be critical and read the whole story. We have to understand that the headline's main objective is to catch the reader's attention. It doesn't tell you the whole story. Another, consult the experts. Online fact-checking tools are now available. There are Fact-Check Explorer, Fact-Check Markup that will help you detect if the story you know is factual. The last but not the least, as an individual, check your biases. This is where post-truth was rooted. We tend to accept information that confirm our beliefs and reject information that counters it. We should always remember that the truth has two faces, and we have to see the story, the whole story, from the whole perspective. Sa katunayan, tayo mismo ang may kakayahang matuligsa ang paglaganap ng fake news. Ito ay sa pamamagitan ng tamang edukasyon o tamang kaalaman kung paano ito wakasan. Nabanggit ko ang iba't ibang pamamaraan sa pagtuligsa ng fake news. Kung kaya, manatili tayong magduda sa mga impormasyong ating nababasa at napapanood. Sa TV man ito o sa social media mismo. Maraming salamat sa pakikinig. Ako si Johanna Agripa. Paalam.